Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito. Kung saan ay yan, sabi niya rito ay tinatanong po niya kung ano ba ang tinatawag na blockchain. Yan, maalala ko parang may content na po ako tungkol yan sa blockchain na yan. Yan, kasi ang sitwasyon daw po na nangyari sa kanya ay nung nag-transfer daw po siya ng kanyang asset mula sa kanyang yan papunta po sa kanyang Bitget account mula sa kanyang PDAX. Yan, kaya sa madaling salita ay yung kanyang funds ay galing po kay PDAX at ito po ay kanyang inilipat kay Bitget. Yan, sa kanyang account na Bitget. Ngayon ay ang nangyari po rito ay hindi po ito kaagad pumasok. Kaya siya ay nag-complain. At sa kanyang pagko-complain na ito ay hinanapan siya ng kanyang transaction ID, blockchain at amount. Yung blockchain na hinihingi niya ay nagugulan daw siya. Ayan, kung ano ba ang blockchain, kung ito ba ay isang wallet or crypto. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay umpisaan po muna natin sa pinakaunang tanong ni ka-crypto rito kung ano nga ba ang blockchain. Ngayon ay yung blockchain na ito po yung teknolohiya or technology na ginagamit po ng mga cryptocurrencies. Yan, yung blockchain na ito ay dito po dumadaan yung lahat ng mga transactions. Yan, yung mga naghaganap na transactions, yung pagsisend at saka pagre-receive sa iba't ibang mga wallets. Ang blockchain ay hindi po wallet or hindi po siya crypto. Kasi syempre yung mga crypto ay yan po yung mga Bitcoin, Ethereum, yan, XRP at marami yan po yung crypto. Yung wallet naman ay syempre yan naman po yung kung saan natin ini-store yung ating mga cryptocurrencies. Ngayon ay yung blockchain technology ay yan diyan po dumadaan yung mga transaction. Parang yan po yung highway. Yan, daanan ng mga sasakyan. Kung saan ay yung mga sasakyan ay yan, ginagamit nila yung blockchain na ito or daanan para marating yung kanilang pupuntahan. Kaya ganyan lamang po kasimple yung blockchain. Ngayon ay sa yung sitwasyon ni ka-crypto rito ay nag-send siya ng kanyang funds mula kay PDAX papunta sa kanyang Bitget account. At masasabi kong normal lamang po talaga na matatagalan. Hindi po paminsan-minsan ay yan, mabilis naman pero sa kadalasan ay medyo natatagalan yung processing kaya hintayin po muna natin. Kaya ayan, ngayon ay yung tinatanong sa kanya kasi nag-complain daw siya, tinanong daw siya kung ano yung kanyang transaction ID, blockchain at amount. Unahin po na natin yung blockchain. Yung blockchain na ito ay isa na rin po itong network. Ang may mga cryptocurrencies na gumagamit po ng iba't ibang network. Yan, katulad ni Ethereum. Ayan, meron silang Ethereum network. Kaya yan po yung tinatanong dito kung ano yung blockchain na ginamit niya. Kung Ethereum network ba yan? Ayan. At saka depende na rin kung ano po kasi yung sinend niya na klase ng cryptocurrencies. Kung ano yung yan, kung Bitcoin network ba? Yan. At saka may Tron network pa diyan. Yan, TRX at saka marami pang ibang mga network. Pero yung mga network na yan ay considered po na mga blockchain yan. Ayan, meron din kay XRP. Ayan, yan po yung tinatanong kung anong blockchain ang kanyang ginamit. At ayan, yung kanyang tinanong tinanong pa rito ay yung amount. Siyempre, yung amount na ating sinend. Ngayon ay yung transaction ID ay ito naman po yung parang mga kombinasyon po ito ng mga letters at saka numbers. Parang may pagkakawig na rin po ito sa mga wallet address pero kung minsan ay mas mahaba. Kaya unique po yung mga transaction ID na ito.
Kaya yan, sa pamamagitan po kasi ng mga information na ito ay mas madaling mahahanap yung isinagawang transaction dito ni Crypto mula kay PDAX papunta kay Bitget, at malalaman po nila kung ito ay naging successful or nag-fail. Kaya yan po yung hinihingi sa kanya. Ngayon ay meron po akong ipapakita rito na ayan, isang site. Isa po siyang explorer, itong si blockchain.com. Marami pong mga explorer dito. Yan, bago po pala natin umpisan yung tungkol dito ay para kay Crypto, check mo lamang po yung PDAX account mo. Yan, at check mo yung transaction history mo. Kasi sa kadalasan ay linalagay naman po nila diyan. May kopya ka po sa mga previous transactions mo, at diyan mo po makikita yung transaction ID. Yan, transaction ID mo, yung kung ano yung ginamit mong blockchain network, at saka yung amount. Magre-reflect po yan. Meron ka pong kopya niyan. Yan, sa lahat po ng mga trading platform, yan, katulad ni PDAX ay meron yan. At meron na rin yan kung pag pumasok po yan kay Bitget ay meron na rin po yan. Makukuha mo na rin yung transaction details dyan. Kaya check mo na lamang, hanapin mo. Pero kung sakaling hindi mo mahanap at gusto mo ng mabilisang resulta, ay pwede ka pong gumamit ng mga explorer or mga scanner katulad po ng blockchain explorer na ito na nakikita natin dito. Ang gagawin mo lamang ay i-paste mo dito yung ID mo, yung wallet address mo. Paste mo lamang po rito at lalabas na yung mga details na katulad nito. Ayan, lalabas po yung mga transaction mo dito sa wallet. At yun, pag yung sample po natin dito ay ito po yung wallet na sinearch ko dito. Ayan, lumabas po siya. At ito po ay sa Bitcoin network po ito. At ito yung kanyang transaction ID. Mahaba po yung kanyang transaction ID na ito, pero pinaliit po ito. Ayan, yung transaction ID po nito ay ayan, mahaba-haba po ito, pero kung i-click po natin yan ay makikita po natin yung buong transaction ID niya. Ayan, ito po yung kopyahin natin. Kung pag ito po yung latest, kunwari ito po yung na-send natin na nagkaroon ng problema or issue, ay ito po yung isi-send natin. Ayan, kopyahin natin yung transaction ID. Ayan, at saka ito, nandito po yung amount at saka fee. Kaya ganyan lamang po kasimple yung solusyon dito. Pero ayan, para kay Crypto ay masasabi kong ako po ay nakakasiguro na kay PDAX ay meron ka pong kopya niyan sa iyong transaction ID sa blockchain, kung anong network ang ginamit mo, at saka yung amount ng iyong sinend. At dahil sa ito ay nagsimula or ito ay galing kay PDAX, ay dyan mo po makikita yung details na yan. At kung kay Bitget ka nagko-complain, ay ayan, kunin mo yung mga transaction details mo kay PDAX at yan ang ibigay mo kay Bitget. Kaya ayan, yan lamang po yung aking paliwanag tungkol dito. Kung meron ka pong hindi naintindihan, ay comment mo na lamang sa ibaba. At ayan, para pag-usapan na rin natin at matulungan na rin yung iba pang mga hindi pa nakaka-encounter or ng ganitong sitwasyon. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.